Good morning. Isa na namang malagim na pangyayari para sa ating mga CCO. Ito ay pangalawang pag-atake ng mga peste dito sa paligid ng manuka natin. Ito yung mga survivor ng 18 pieces na inatake ng peste nakaraang linggo. 18 piraso, 5 ang survivor at naging 4 na lang at dahil nawala din yung isa. Tingnan natin ang mga kasama niya. All deads. Lahat deads. So nagulat tayo bago natin sila pakainin. Ito ang nangyari. Just days after na inatake ang ibang kasama niya, isa ibang kasama nila. Okay. 4 na lang natira dito na survivor out of 18. But now, ito siya. Yung leeg, butas ang leeg. Nilanggam na. Puro leeg. Ang black astrolorp natin. Malalaki na sana sila. Malalaki na sila, oh. Ayan. More than a month ang edad nila. Month old na to. Hindi ko alam kung anong kumakain sa kanila. Daga. Tingin ko daga. Hindi naman pwedeng pusa kasi hindi nakapasok. Possible na daga na sa ngayon ang suspect natin kasi baka may maliit na butas dito sa paligid ng kulungan natin. Since luma na ito, no? Yes, kasi nga nangawalan tayo ng isa pang survivor nakaraan dito sa kabilang window, kaya nilipat natin sila. Possible may butas talaga doon sa gilid, kaya siguro nawala agad. Dito hindi ko napansin na may butas din. But this time ito nakaipit siya, oh. Parang hinila ang leeg niya, nakaipit. Yan. I'm not sure kung bayawak, ahas, or daga. Tingin ko daga. Kasi kung ahas, possible isa lang victim niya. Ito kasi, para siyang na-massacre, eh. Ibig sabihin ng umatake sa mga hayop nito ay so aggressive na umatake talaga. Yan, oh. Deads, 4 dito. Nilipat ko sila dito kasi 4 na lang sila. Nakailang pagpalaki na ako dito sa kulungan na to, manok na to. Okay. This time lang talaga nangyari. Siguro napansin ng umaatake na may mga manok dito. Yan. Possible daga. Ano sa tingin nyo kaya? Ayan, no? Naipit yung ulo niya, hinila. Para siyang hinila palabas. Kawawa. Malalaki na sana. Handa na sana natin yan ililipat mga after 2 weeks dun sa kabilang kulungan na mas malaki. Okay. So, yun. 4 deads. Lesson learned ulit na hindi talaga pwede ito sa mga sisiyo, itong kulungan nila. Gagawa lang tayo ng brooding pen para sa mga kahit malaki na sila na secured screen wire tsaka plywood o kaya screen wire paikot, plus lagyan na lang ng wall na hindi sila magkahangin, no? Walang hangin. Okay, so yun lang update sa ngayon. Pangalawang pagmassacre sa ating mga month old na chicks. 18 pieces, ubos lahat. Yung batch nila ubos lahat. Yan, ubos lahat yung batch nila. So pangalawang lesson na to, hindi lang tarpaulin ang kayang butasin, kundi pati na sa mga singit-singit na mga luma na kasi ito na kulungan ng manok.
ginamit lang natin ulit ni repair. So may mga butas, hindi ko alam kung paano siya dito, kung paano niya nahila ito. Maliit panggap, halos leeg nga lang ulo, siksik yung ulo dito, pero nahila niya pababa, hinila ito. Daga, kung daga, malaki ang katawan ng daga. I don't know, daga o ahas. What do you think? Okay, so bago pa lang tayo sa pagmamanok, first is second lesson ito para sa pag-protect sa kanila, kung ano ang klase ng bahay gagawin natin para sa kanila. So hindi ito pwede itong para sa mga malalaking manok lang to. Okay, ni-repair lang natin ito kasi luma ito. Yan. Okay, so yun lang, sharing lang para sa mga baguhan dyan na nagmamanok. Ingat tayo sa mga ginagawa natin bahay para sa kanila kasi kawawa lang, mamamatay lang din yung ating mga sisiyo o kaya mga month old chicks natin, no? Pag malaki na yata ang mga manok natin, hindi naman sila atakihin ng ganito lang. Kasi may nalipat na tayo doon na 7 piraso na mas malaki dito konti, around 2 weeks older than this. Hindi naman sila inaatake doon. Okay, so yun lang, sharing. Bye bye, just comment your thoughts below. Okay, see you on my next videos. Bye.